meron tayong pag-uusapan yung tungkol sa safe build. Safe build. Okay. Meron kasi mga check ko. Okay. Meron kasi mga users, mga vapers na magbi-build sila, then wala silang idea kung ano yung anong outcome ng kanilang build. So ang mangyayari is pagkatapos nila na mag-build, magpo-post sila. Ipo-post nila ngayon at itatanong dun sa mga netizens sa social media kung safe ba yung kanilang build. So yun yung tatalakayin natin ngayon. Kasi marami sa atin mga vapers yung ganun, yung hindi sila sigurado kung paano magpe-perform, or baka mamaya delikado, baka mamaya sumabog, ganun, or baka masira yung mod nila, parang ganun. Karaniwan naman sa ibang tanong nila is tatagal ba yung coil, mabilis bang masunog, or tama ba yung rating. So yun, dun pumapasok yung karaniwang tanong. Tsaka yung safety, kung paano siya magiging safe dun sa binibuild niya. Kasi nga sino nga naman ang may gusto nung nagbibisyo ka tapos masabugan ka sa mukha, di ba? Or pag minsan nasabugan siya sa mukha o kaya na-injure siya, pag minsan sisisihin pa siya yan kasi bisyo ka ng bisyo, di ba? Kaya mas maganda yung alam natin yung ginagawa natin. Dito yung mga ipapakita ko sa inyo, ito tungkol lang ito sa mga experience natin dun sa mga vape na nahawakan natin, at saka sa mga binibuild natin. Medyo matagal na rin tayo nag-build, so medyo may konti akong alam na isi-share sa inyo. So simulan na natin yan. So ang main topic natin is tungkol sa safe build. So dun tayo sa safe build. Although maraming mga vapers na iba-iba yung gusto. Hindi dahil ito mention ko lang din to. Hindi dahil okay sa yung build mo ay okay na yun sa ibang users o sa kaibigan mo or dito. Kasi hindi tayo pare-pareho ng preferences. Sabi nga, preferences tungkol sa mga vape natin at saka sa vaping style. Ibig sabihin, merong may gusto sakto lang, merong gusto malakas, merong gusto yung halos konti lang yung usok, yung tumatapat lang siya sa parang UC lang, ganun. Pero high neck, halimbawa lang. Pero meron namang sobrang kapal ng gusto, yung gusto ng tabunan yung kapitbahay nila. May mga ganun. So depende po yan sa vaping preferences or vapers, vaping style ng vapor. So parang ganun siya. So paano ngayon yung sinasabi nilang safe? Dalawang klase po yun. Sa pagkakaalam ko, dalawang klase yung safe build. Safe build na normal, para hindi mabilis madamage ang battery, hindi mabilis madamage ang mod, at hindi delikadong madamage ang user, ang vapor. Okay? And yung isa pang safe build para sa mas malalakas na klase ng mods. Yun yung safe build na although malaki yung chance na magka-problema, kasi ang cloud chasing build, usually yung mga cloud chasing build, yung mga series types o yung mga sinasabi nila mga cloud, yung mga taong ulap, yung gusto sobrang lakas. Alam nyo kasi hindi po yan pag gusto mong malakas, we make sure na dapat safe, pero sigurado kapag malakas, ibig sabihin malakas sa lahat yan, malakas sa battery, malakas uminit,
malakas sa juice, mabilis ma-wear out yung mod, and delikado yung user. So saan ka dun sa dalawa? Dito ka sa safe build na normal, o dun ka sa safe build? Safe, gusto mo safe pero malakas. So saan ka dun? Okay, ano na natin to. Meron ako ditong papel. Okay, ayan, saglit, dagdagan na natin ng alcohol. Ayan. Ito scratch paper lang to. Meron tayong ito ipapakita ko sa inyo. Ito yung i-share ko lang sa inyo yung mga basics. Ibig sabihin, kung alam nyo na to, at least mag-add na lang kayo ng comments para maano ng mga tao, mas mapalawak yung sharing natin. So alamin mo muna kung anong klaseng vapor ka, yung vaping style mo. Wala pang talab. Sige. Vaping style or vaping preferences. Okay, so ano kang klaseng vapor? Ikaw ba yung cloud chaser, o mahilig ka lang sa sakto lang, yung chill vapes na tinatawag? So ibig sabihin, kung hindi ka mahilig sa sobrang lakas, dito ka sa part na sakto lang, yung normal vaping ang karaniwan. Pero kung malakas, kung malakas ang gusto mo, ibig sabihin papunta ka dun sa ibang klaseng safe build. Although sabi ko nga, pag sobrang lakas gusto mo, halos mayroong mga safety precautions dyan, pero hindi talaga safe pag sa sobrang lakas. Hindi talaga sobrang safe. So anong unang tinitingnan? Okay, anong unang mong titingnan kapag gusto mo na safe yung ano mo? Halimbawa, sa normal vaping tayo muna. Okay, eto, unang mong titingnan mo mga boss, mga paps, yung battery. Mali pa spelling. Ayan, battery. So yung battery, make sure na true rated siya. Ano ibig sabihin ng true rated? Kasi may mga battery na clone, nakalagay dyan, halimbawa 2200 mAh at 35 amps discharge. So ibig sabihin, pwedeng hindi talaga siya 2200 milliamps. Okay, so yung battery is mahalaga dyan ay true rated. Yan. Kung true rated yung battery mo, reliable siya. Dapat most often yung mga true rated batteries, reliable po yan. Okay, so dun tayo sa true rated. Yung mga clone, pwede rin naman yan, pero dito tayo sa true rated na battery. Okay, pag sa performance kasi, mas preferred natin yung true rated. So yan, importante yung battery. Make sure na maayos siya. And then so ito, battery, importante rin yan. Importante talaga yan. Bakit? Siya yung power core. Ibig sabihin, siya yung nagbibigay ng buhay sa unit nyo, sa coil mo. So napaka-importante niyan na true rated yung battery natin. So yun, make sure na mataas yung mga ratings niya. Kasi makukuha niya kahit normal vapor ka, then papunta ka sa hardcore vaping, pwede kasi true rated. And depende pa rin sa taas ng mga syempre mas malakas gusto mo, mas mataas yung mga rating niya, like 3,300, 3,600 mAh or 50 amps discharge, mga ganun. Kung mas gusto mo matataas, papunta ka sa pagtaas. Although mas maganda yung mas mataas na kagad kung kukuha ka, para
wala ka ng problema sa normal mode. Kasi easy na lang sa kanya yan. Okay? So ano yung kasunod? Ito, mode. Wala nang talab. Okay? So mode, mahalaga yan. Mahalaga ang mode. Bakit? Kasi ang mode natin, okay, paliwanag ko muna sa inyo. Merong mga users na anong tawag dun? Bibili sila ng mod, gusto lang nila yung itsura, then yung budget, kinukuha na rin nila sa budget. So pero yung vaping preferences nila, vaping style nila, hindi nila i-reconsider. Lalo na sa mga baguhan, nangyayari po yan. So paano yan? Ano nangyayari sa kanila? Bibili yan ng vape, tapos matutuklasan nila hindi pala nila gusto yung vape, or hindi nila gusto yung performance o yung usok, tapos mahihirapan pala sila. So yun yung kulang, ibebenta na nila. So yun yung kulang So mangyayari, sa halip na tumagal sa kanila yung vape, ibebenta kagad nila kasi ayaw nila. Hindi kasi sila nag-research. So yung sa mga bagong vapers, make sure na magre-research po kayo. Okay? Alamin nyo muna kung anong mga maintenance ng vape. Basahin nyo muna yung mga reviews. Mahalaga yun. Halimbawa, ako, gusto ko normal vaping ako, pero gusto ko pag minsan na pumunta sa medyo malakas na, yung medyo mataas, medyo cloud chasing, parang ganun. So ang kukunin kong mod, yung kayang, yung tinatawag na variable, or yung kahit sa mga mix, at least nakaano ka, parallel types na mechanical. Bakit? Meron kasing kakayahan na hindi siya sobrang lakas, pero pwedeng lumakas. So mali yung gusto mo ng yung hindi ka naman mahilig sa sobrang lakas na vape, tapos bibili ka ng series. So malulungkot ka nun, kasi akala mo sasaya ka dun sa series, pero hindi pala, kasi sobrang lakas naman niya. So tsaka karaniwan sa series, mainit po siya. So yun yung karaniwang problema. Kaya nangyayari ganun, nagkakamali sila ng pagkuha ng vape. So yung mod, importante. Alamin mo kung anong vaping preferences na ginagamit mo. Kasi sa oras na nakuha mo na yung vaping preferences mo, malalaman mo kung anong gusto mong vape, kung anong gusto mong mod. Okay? So yun yung isa sa pinaka-importante, yung mod, para hindi kayo magkamali. Then research, reviews, nandiyan naman ang internet, mahalaga po yun. Okay, ito yung kasunod natin. Coil, isa sa pinaka-importante po yan. Okay, so itong coil, bakit importante yan? Yung tinatawag na ohm rating. Okay, ohms. Ang coil may resistance yan. Ohms is resistance. Okay, so ohms is resistance. So yung coil nyo, with mod, with battery, makakagawa na kayo ng vape. So yan yung pinakang formula sa vape. So ang ginagawa natin dito, ipaliwanag ko lang sa inyo, hindi ako maglalagay ng mga komplikadong calculation pagdating sa ohms and resistance. Bibigyan ko kayo ng mga anong tawag dito, ng mga madali nyo maintindihan. Sabi nga, in layman's term. Okay, yung madaling paliwanag. Kasi pag minsan, hindi naman lahat ng tao nakakaunawa tungkol dun sa mga
calculations, lalo na dun sa mga yung mga ano tawag dito, lalo sa mga rating calculations. Halimbawa yung battery, i-calculate mo para tumama dun sa coil. Ginagawa yan karaniwan ng mga naka mechanical modes kasi mas okay yung ganun. Mas sigurado sila na hindi basta-basta magkakaroon ng problema. Although meron tayong basic na sinusunod pagdating sa mga coils. So ito na, dito pumapasok yung safe build yung tinatawag. Kasi ang safe build is nandito. Although nandito sa coil. Okay? So although yung battery ang sumasabog, okay? Malaki ang papel ng coil sa pagiging stress ng battery. Okay, naintindihan niyo siguro. Although yung battery natin is may chance ang sumabog yan kahit hindi nakakabit sa unit, or mag-aapoy kahit hindi nakakabit sa unit. Pwede pa rin ganun. Pwede pa rin siya sumabog kahit di nakakabit sa unit. Although maliit yung chance nun. Maliit yung chance. Nagcha-charge pwede. Kasi napipressure din ang battery kapag nagcha-charge. So hindi lang sa vaping sumasabog to. Sa charging at saka neutral state pwede ring sumabog yan. Pero mas maraming chance na kapag may coil saka lang siya. Bakit? Ito po kasi ang coil is load. Karga. Okay? And itong battery, pag ilalagay natin yan yung fuel. So parang sasakyan siya. Ito yung engine. In layman's term yan. So yung battery ang fuel, then meron kang makina which is the mode. And then yung coil, yun yung load. So paano yan? Ganito kadali yung paliwanag ko. Saka mamaya tayo magsisimula dun sa tungkol sa kung paano nagiging safe or paano. Kapag yung sasakyan mo, halimbawa, yung sasakyan mo is maliit na motor. Okay? Maliit din engine niya. Tapos kinabitan mo ng sidecar. Tapos kinargahan mo ng 10 sako ng bigas. So ano mangyayari sa motor mo? 'Di ba? Isa 'yan sa mga factor na madali ko ipapanawa sa inyo kung paano. So pasok tayo ngayon dito sa coil. So ano ba yung tinatawag na mga pag sa official ohm rating? Yan. Official ohm rating, ano ba yung safe? Okay? Ang mga safe na okay, ilagay natin. Safe. O yung tinatawag na favorable ohm rating pagdating sa mga modes. Ito talaga. Pakita ko sa inyo. Ang tinatawag na yung hindi kalalagpas ng sub-ohm. Ano ba yung mga hindi sub-ohm builds na ohm rating? Ito. 1.5 ohms. Walang H. Ohms. 2 3.0. Diyan naglalaro yung, although may pwede pang mas tumaas pa dyan, pero diyan lumalaro yung tinatawag na safe, o yung tinatawag na hindi siya sub-ohm. Pag bumaba ka pa dito, masasabi na siya na sub-ohm. So ang sub-ohm is ganito, sub-ohm. Usually ang sub-ohm kapag bumaba ka na dito, pag nagkaroon na siya ng 0, okay, 0.9, then onwards, pwedeng maging karaniwan nakikita natin is 0.3, 0.2, 0.1. Okay? Bakit magkapareho yung 2 at 1? Yan. So yan, 0.9, 0.3, 0.2, 0.1. May 0.5 din. Hindi ko na binanggit. Karaniwan naman natin nakikita yan, di ba? So yan po yung safe and sub-ohm. So ito yung normal ohm rating, which is malamig yan sa unit. Okay? So yung sub, usually
Kapag nakita, isang mapapatunayan nyo dyan sa problema na yan, kapag nasa zero part ka ng kapag nasa sub ka, umiinit po yung mods. Umiinit ang battery. Lalo pag chain vaping. Okay? So, yun. Kung mapansin nyo dun, kapag nasa, usually tayo, mga vapor ngayon, naglalaro tayo sa sub. Kung mapansin nyo, yung mga coil na kinakabit natin is naglalaro tayo sa mga sub ohms. 0.6, 0.3, 0.2. Yung mas mababa pa sa 0.2, para na po yun sa full mech. Usually, full mech na mas matataas yung capacity. Mas marami siyang baterya. Halimbawa, series. Parallel na units. Parallel mech. Or para series. Mas mabababa po yung kailangan yan. Bakit? Kasi pag inilagay niyo yung mas matataas dun sa mga sinabi ko, 0.9, kaya na niyang putulin siya. Or pag inilagay natin dun sa safe builds, puputulin na po nila yun. Malaki yung chance na putulin. So dun tayo sa So paano nga ba malalaman ito? So paano malalaman kung papasok siya sa mga ohm rating na to? So yan. Ito. Usually small wires, yung mga small wires, dito nyo po makukuha yung mga rating na yan. Itong 1.5, 3.0 small wires. Okay? Hindi dyan kasama yung ibig sabihin, kung gusto nyo makuha yung mga ohm rating na yan, iwasan nyo yung masyadong malalaking wires like 26. Depende pa rin sa wire po. Iba-iba kasi yung mga coil. So pwede kayo mag-eksperimento. Binibigyan ko lang po kayo ng idea tungkol sa mga safe builds. Kasi halimbawa, ikinoil nyo isang wire na kantal. Halimbawa, yung manipis na kantal, pwede siyang pumasok sa mga ohm rating na to, sa taas. Mas makakapal, dito po siya papasok. So, yung small is, usually, ang ohm rating niya is nandito sa part na safe. Pero, depende pa rin po yan sa mod ninyo. Ibig sabihin, sa wattage preferences niyo. Kaya nga sinasabi ko kanina, so ipakita ko muna, sa mga, syempre yung mga big sizes na na coils, nandyan po yung risk. So yun, small, safe, big, delikado. Okay? Dito kayo papasok sa sub-ohm kapag malalaki. So yun, nagiging dahilan yan ng pag-iinit ng mga mods. Okay. Ngayon, kaya sinasabi ko kanina tungkol sa vaping preferences ng mga users. Ano ba, yung vape katulad ko, may mga time na normal vapor lang ako, pero may mga time na gusto kong tumaas. So, ginagamit ko is variable. So, anong coil ang ginagamit ko? Usually, pumapasok po ako sa 0.5. Nandun ako sa part na yun, 0.5, para may time na 0.5 ohms, okay, para pwede akong tumaas ng konti. Ano ba, gusto ko mag 100 watts, kakayanin pa rin yun ng build na 0.5 na fuse Clapton. So yun po yung karaniwan. Usually 28G, okay, 28G pwede yun. Makakapag-build ka ng ganun. Depende sa gauge. So, basic experimentation po yan. Hindi ako magpapakita sa inyo ng ganito yung build, ganito yung build, ganito yung build. So, hindi po basta, parang spoon feeding po yun, at saka iba-iba po yung mods natin. Hindi dahil 0.5 sa akin ay ganun na rin sa mod nyo. And magkaiba rin po yung basa ng ohm rating ng prime coil o yung pinabaga na, pinag-ipit na, yung iniipit nyo na, pinabaga nyo. Tingnan nyo mabuti yun. Halimbawa, nag-build kayo, 5 loops,
5 loops, then dual 5 loops na 28G na fuse Clapton, halimbawa lang. Pansinin nyo mabuti, pagkakabit niyo, basahin nyo. Ang gawin nyo, i-reboot nyo muna yung unit nyo, kasi may time na nako-confuse siya dun sa tunay na rating. So ang ginagawa natin is nire-reboot muna yung unit. So pagka-reboot nyo, tingnan nyo mabuti kung anong rating. Halimbawa, nag-rate siya ng 0.4. I-try nyo i-prime. Pagkatapos nyo mag-prime, i-reboot nyo ulit. Pagkatapos yung pabagahin siya ng pabagahin, makikita nyo, iba na po yung babasahin niya. It's either tataas siya ng konti, magiging 0.55 siya, parang ganun. So yun, isa po yun sa mga tip na may bibigay ko kapag nagbibuild kayo. And yung sa loops, maraming nagkakamali sa loops. Halimbawa, paano ba yun? Saglit wala akong coil eh. So ito yung gagamitin natin. And ito yung gauge na gagamitin natin para mas magaling maano. Nasa shop kasi yung mga gamit ko. Check ko muna. Okay. Pag nagbi-build kayo, usually yung iba, halimbawa naka-build na, halimbawa ito. Ito. Ayan. Halimbawa naka-build na siya. Kita nyo ba? Binibilang nila yung loops dito. Halimbawa ito. Bibilang sila. This is 1, 2, 3, 4. Ayan, kita nyo. 4 ang tingin nila dyan. 1, 2, 3, 4. So 4 daw. 4 loops. Mali po yun. Bakit? Kasi po itong loops na to, kung makikita nyo, kahit 4 siya, 3 loops po yan. Okay. Bakit 3 loops? Ito. Halimbawa, gagawa kayo ng 5 loops. Umpisahan nyo po magbilang dito. 1. Kita nyo. Pagdating sa pagdating ko sa 1, may makikita na kayo na dalawa. Kasi nga, first loop yan. Unang loop. Makita nyo. Unang loop po yan. So, one loop is 1 loop. Ito po yan. Then 2, 3, 4, 5. Therefore, 5 loops na po yan. Yan. Okay, mas malinaw. Pag 5 loops, ang makikita nyo po is 6 na linya. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganun po yung karaniwang tamang pagbibuild. Pag minsan, akala nila 5 loops na po yan. Kasi nakakita sila ng 1, 2, 3, 4, 5. 5 loops. Hindi po ganun. So, yan po. So, pag magbibuild kayo, halimbawa 5 loops. Balik na tayo dun sa ano. Yan. Kunin niyo yung pinaka halimbawa ang gusto niyo is chill vaping lang. Tapos ang ibig sabihin kasi ng chill vaping, ito explain ko rin sa inyo kung ano yung chill vaping. Ang chill vaping, malamig yung or hindi tumataas ng sobra yung temperatura ng coil. Okay? Bakit? Kasi yung coil, kapag hindi chill vaping, babaga yan, umaapoy. Pag minsan nga, gumaganon pa yung apoy sa mga atomizer. So, hindi chill vaping yan. So, ang chill vaping is, hindi sobrang umiinit ang coil. Hindi nag-overheat. Pangalawa, hindi nag-iinit ang mod. And then, the most important, yung battery nyo hindi dapat sobrang umiinit. Yun po ang chill vaping. So, pumapasok tayo dapat sa mga safe na build. O yung rating nyo is hindi sobrang baba. O hindi pumapasok sa sub-ohm. Yun po yung tinatawag na chill vaping. Ang isa lang problema sa chill vaping po, mga paps, yung medyo mabagal yung tinatawag na ram up. Maghihintay ka lang talaga. So, ang ginagawa na iba pag chill vaping, pipindutin muna nila lang isang beses yan. Dalawang beses, papainitin nila yung coil, saka nila hihipakin. So, yun. Ganun po ang chill vaping.
Yung iba, akala nila, pag nag-chill vaping sila, tapos gusto mo chill vaping, tapos sobrang kapal naman ng clouds, tapos mabilis ram up. Wala pong ganun na chill vaping. Ang tawag po nila doon, hot build. Yung mga mabilis ang ram up, sobrang kapal ng usok, naputok-putok. Hindi ho chill vaping yan. Trust me. Okay. Ang tawag po dyan, cloud chasing. So, ang cloud chasing po papunta doon sa mas malalakas na klase ng unit. So, chill vaping is safe. Usually safe. Bakit? Yun nga po, hindi ho umiinit ng sobra lahat ng components. Okay. And tungkol dun sa dun sa napag-usapan namin dun sa isang social media, o sabi na, sa Facebook yata yan, na yun daw resistance ay hindi masyado important kapag sa mga barya. Importante din po. Napaka-importante nga po niyan eh. Kasi, bakit? Although yung sinasabi niya na yung chipset nga daw is nakaset na for regulation, yung mga programs niya is para ma-regulate kung hindi bagay yung baterya mo, hindi bagay yung coil mo, ititimplahin na niya. Totoo rin po yun, pero hindi ho dahil naka-program na yung chipset mo para doon ay anong tawag dito, ay masasabi mo na kahit ano ay pwede mong i-build. Okay, bakit? Marami po kasing experience tayo dyan na halimbawa, yung Aegis Solo, okay, i-build mo siya ng yung pag minsan may kasama siya sa Tengo kit, may kasama siya na coil. Ang inilagay nila is, kung hindi ako nagkakamali, is 24 yata, 24G na fuse Clapton. Matigas siya, promise, matigas na malaki. So, ewan ko, pero hindi ako sangayon dun sa gano'n na setup. Okay, tingnan nyo po galing sakit, yung galing sakit na coil, ilagay nyo siya dun sa Aegis Solo ninyo. Maraming ulit na rin kasi tayo nakapag-build ng ganun yung galing sakit. Ang mapapansin nyo dun is masyadong mababa yung rating. Okay? Kung hindi ako nagkakamali, around 0.2 yata. Medyo mababa na yun. Pagdating sa Aegis Solo, mababa na po yun. So, anong mangyayari dun sa unit? Una, nahihirapan siya mag-ram up. Kailangan mo pang itaas sa 100 watts para lang magamit ng todo. So, ibig sabihin, kung sa sasakyan mo yun, lagi ka naka full throttle. Laging maximum yung setting mo. So, ano nangyayari sa vape? Mainit yung mode. Mainit yung battery. Porsado yung mga components. So, ibig sabihin, at isa pa, yung mga connection ng wire dun sa ATI, usually napuputol, nasusunog. Kasi nga, persahan na yung pagdaloy ng kuryente. Kailangan ma-fire mo yung ganong kalaking coil. Kailangan ma-fire ng unit yung ganong kalaking coil. Pipilitin niya i-fire yun para lamang masunod yung bilis ng ram up para dun sa user. Yung bilis ng gawa ng usok. Okay? Para dun sa user lamang. So, nangyari is, mainit lahat. Which is not good. Merong mga instances pa na dahil sa sobrang init sa sobrang tindi ng kuryente dun sa loob na pilit niya inilalabas, yung wire is kumakalas na dun sa positive line ng atomizer. Marami ako nagawa niyan, yung pag binaklas mo, bunot na yung V positive para sa atomizer. So, hindi ko na ikikwento pa yung ibang problema. So, yun, mas mahalaga pa rin yung tungkol sa ohm rating. Ohms resistance, yun yung load. So, parang ganito nga yan. Ulitin ko bago tayo matapos. Idedepende mo yung load. Bawa, ito yung sasakyan mo. Idedepende mo yung load sa sasakyan na ginagamit mo. Hindi mo pwedeng kargahan ng hindi mo pwedeng lagyan. Ano tawag dito? Siyempre, yung kotse, babiyahe mo yung kotse.
saan mo ilalagay yung kotse? Sa tricycle. Di ba hindi? Kukuha ka ng trailer. Kasi malaki yung trailer. Malaki yung makina, malaki lahat. Pwede mo ikarga doon yung kotse. So, yun. Ganun kadali yung paliwanag tungkol sa ohms resistance tsaka coil. Mas malaki, mas mahihirapan yung unit nyo. Ibig sabihin, itatapat mo siya kung gaano karami yung baterya mo, kung anong performance ng unit mo, i-experiment mo yan. Yung iba, ginagawa nila, magsisimula muna sila sa maliliit na coil. Kantal, SS, mga ganun, maliliit. At least 26G. Titingnan nila yung rating, tingnan nila performance, kung mabilis mag-init yung mod, kung safe ba yung vaping nila, kung chill ba. Then dahan-dahan nilang itataas yun. Pwede sila, halimbawa, naka 26 siya ngayon, pag medyo nabitin siya, gagawa siya 24, same loops ng coil. Halimbawa, 6 loops ginawa niya at 6 loops na 26G at 60 watts. Kung medyo nalalakasan siya doon, yung medyo naboburn pa rin na mabilis, mararamdaman mo naman yun pag sobrang lakas. Bababaan mo kaagad yung watts pag medyo 60 siya, tas medyo malakas, babaan mo kaagad. So next build niya, para makuha niya yung 60 watts at swabe lang yung vaping, itataas niya ngayon ng konti yung coil niya. From 26, papasok siya sa 24. Ganun kasi ang coil rating. Pababa, palaki. So yung 26, punta siya sa 24. At 6 loops din. So, tetestingin niya ngayon. Pag okay na, so yun, pumapasok dun sa gusto niya yun. So, sa ibang user, ewan ko lang. Basta, pag sa kanya, pumasok yun, okay na yun. Malamang yun na yung parating niyang gagamitin. Parang sa akin, kung ano yung karaniwang ginagamit kong rating, doon ako. So yun mga pops, sana naipaliwanag ko rin sa inyo ng maayos, kahit hindi naman sobrang detalyado. Ewan ko, pero ito lang yung nakayanan ko eh. So parang ganun. Sana may natutunan tayo dito, and kung nagustuhan niyo po yung mga ipinakita natin dito, subscribe to my channel. Please subscribe, okay? And patuloy niyo pong suportahan yung channel. Salamat po, and magandang araw. Keep safe. Safe vaping. Stay at home. Ayun, matatapos din to. Mas masarap pa rin sa loob ng bahay kaysa sa nasa loob ng hospital. Okay? Bye.